Hinamon ni dating Pangulong Duterte ang International Criminal Court or ICC na paspasan ang pag-iimbestiga sa kanyang drug war. Ang Malacanang naman, susunod daw sakaling idaan sa Interpol ang pagpapaaresto kay Digong. Nasa frontline ng balitang yan, Ria Fernandez. Ang dating nagsasabing ayaw paimbestiga sa International Criminal Court o ICC, ngayon, abay naghahamon na. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. Ang tagal nila, hurry up. Kasi baka matanda na ako, mamatay ako. Handa raw mabulok sa kulungan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung mapatutunayang guilty siya sa mga patayan sa ilalim ng kanyang drug war. The ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. Diretsahang sinabi ni Digong na pwedeng pumunta sa Pilipinas ang ICC. Pero nang tanungin siya kung handa pa siyang sumuko sakaling arestuhin siya ng ICC, idinaan sa banta ng dating Pangulo ang kanyang sagot. Sipain ko pa sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Iniimbestigahan ng ICC si Duterte at iba pang opisyal dahil sa umano'y crimes against humanity noong drug war. Base sa record ng gobyerno, nasa 6,000 ang namatay noon. Pero mas marami pa raw yan ayon sa ilang human rights organization. Noong termino pa ni Duterte, kumalas ang Pilipinas bilang miyembro ng Rome Statute na nagtatag sa ICC. Pwede pong gamitin ng mga sinabi ni Duterte dito at sa Senado sa pagbubukas po ng trial sa ICC at sa kahit na ano pa man pong korte. It would be nice. Ang problema, walang jurisdiction. May jurisdiction ba sila? Hindi naman daw tututol ang Administrasyong Marcos kung gustuhin ni Duterte na sumuko sa ICC. Pero kung idaraan daw ito ng ICC sa Interpol na maaaring magbigay ng red notice sa mga otoridad sa Pilipinas, malamang daw ay susundin ito ng ating pamahalaan. Ang red notice ay isang request para hanapin at arestuhin ng isang tao. Muli namang iginiit ng Department of Justice na kung ang Interpol ang humingi ng request sa ating gobyerno, obligado tayong sundin ito bilang miyembro ng Interpol. Kino-question naman ni Senate President Cheese Escudero ang pagmamadali ni Duterte sa ICC. Paano ulit i-operationalize ni Pangulong Duterte na madaliin yung ICC? Siya yung umalis doon. Tapos ngayon, papamadaliin niya yung ICC? Paano niya balak gawin yon? Hindi pa raw nila tinitingnan ang posibilidad na bumalik sa ICC dahil gumagana pa rin naman daw ang justice system sa bansa. Pero para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, wala sa posisyon si Duterte na madaliin ang ICC. Bumalik man daw tayo sa ICC o hindi, may obligasyon pa rin daw tayo makipagtulungan sa investigasyon. Lalo't nangyari ang drug war no, miyembro pa tayo ng ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.